Isang napakagandang araw na naman. It doesn't matter. Actually, medyo makulimlim ngayon, umulan kahapon, and ano pa man yung weather, nasan ka man, ano man yung nangyayari sa life mo, sana maging thankful, maging grateful pa rin tayo. And syempre, congratulations sa mga graduates ngayong taon. Ngayon, ating mapag-uusapan ang mga taong nasa relationship na kung minsan, nakakagawa sila ng mga bagay na siguro hindi sinasadya o kaya sinadya, ano man yung dahilan. Tapos, nang hihingi sila ng second chance. Bibigyan mo ba o papatawarin mo yung kapartner mo? Gandang question yan You see, sa relationship kasi, somewhat na, or kahit saan pa man, right? Kahit nga lang magkaibigan kayo, di ba, mag-best friends kayo, merong tampuhan, may alitan na nangyayari. Kasi nga, tao lang kayo at the end of the day. Andun yung emotions natin, andun yung feelings natin, and syempre, when it comes to relationship din, nangyayari yan. Hindi ba? Pero eto, ang $1,000,000 question is, ano muna yung naging kasalanan nila? 'Di ba? Kasi may mga kasalanan na hindi ganoon kasimpleng patawarin. Lalo na sa relationship na nalaman mong etong kapartner mo, etong girlfriend mo, o kung babae ka man, yung boyfriend mo, nag-cheat sa'yo, may iba na palang kausap. At that point, nalaman mo nang hihingi siya ng tawad, and 'di ba parang ang bigat na nun. So ayun, depende yan sa naging kasalanan. Hindi naman porket yan tulad ng siguro ano nga ba yung mababaw lang. Let's say nakalimutan mo yung favorite color ng mahal mo, ng partner mo, ng jowa mo. Panigurado hindi ka naman i-break agad dahil dun 'Di ba napakaliit lang na bagay nun? Color lang Hindi naman nakaka-apekto yan sa overall relationship nyo. Right? Pero kung yan, nakalimutan niya yung anniversary nyo, somewhat na medyo mabigat siya, pero hindi siya singbigat ng nag-cheat, ganyan. Pero actually, dapat hindi ganun Sana alam pa rin natin. May mga taong ganito na hindi nila naaalala yung anniversary nila ng mahal niya. Yes! Ay nako. Kasi nga napaka-special na araw niyan Yung iba nag-a-abroad pa para lang i-celebrate yung anniversary nila ng mahal niya. Which is napakaganda, of course. 'Di ba? Importante siyang event, importante siyang date. Kailangan talaga gawing memorable. Pero hindi naman kailangang sobrang ingrande talaga. Basta eto yung dapat mong gawin. Kailangan maalala mo siya kung kailan. Pero ngayon, somewhat na hindi ko alam, lahat ng tao, lahat ng magjowa, magpartner, lahat sila sa labas nilang kumakain, no? Oo, ang gusto kong i-point out is, hindi ba maganda paminsan-minsan na mag-effort tayo para sa kapartner natin, ipaghanda natin sila, ipagluto natin ng paborito nilang ulam, napakaganda pa rin nun right? Kasi lahat ng tao yan, gugustuhin mag-dinner sa isang restaurant, pero yung ipagluto talaga, yung mahal nila, nasa ibang level yun Kasi nga andun yung effort. Kailangan sakto yung timpla ng linuluto mo or else magiging maalat, matabang, o kaya masusunog, 'di ba, kung hindi siya on point. So ewan, para sa akin, may ibang feeling lang kapag ipinaghanda ka, ipinagluto ka ng mahal mo. Yes, dapat yun, na-appreciate natin kasi nga, hindi madali hindi madali ang magluto, hindi madali ang mag-effort, and sana maging grateful tayo if ever man ginawa yun sa atin. Anyway, so balik tayo. Ano nga ba? Okay, fine. Ano yung kasalanan muna niya?
nakalimutan yung mansari nyo. At that point, hindi naman siyang sobrang lalim, right? Pero importanteng malaman natin yung mga ganong event sa relationship. Pero mababaw lang yun nakalimutan lang. Malamang busy sa work, busy sa school, madaming ginagawa, and pagbigyan mo na, patawarin mo. Tataas ang BP mo, magagalit ka, normal yun, obviously. 'Di ba? Kasi nga, may kausap po, may ini-entertain ibang tao. So, at that point, magsusorry siya sa'yo, hihingi siya ng second chance, papatawarin mo ba? Tulad niyan, if ever man yung usapan lang naman nila, kamustahan, 'di ba? Nangangamusta lang yung tao. So what? Right? So what? Pero kung araw-araw na, tapos andun yung sweetness, andun yung, every time na silang magka-video call, then concerning na talaga siya. Kailangan nagpapanik ka na nun. Nasa tao kung gusto niyang patawarin, nasa tao din kung yun na yung last. Gusto na niyang makipag-break, gusto niyang mag-cool off, kasi nga hindi dapat ginagawa ng isang taong nasa relationship yun. Dapat ganun. Kahit na pinatawad mo yung kapartner mo, yung jowa mo, pero kung uulit pa rin sila, hindi nila kayang magbago, kahit bigyan mo pa siya ng second chance, third chance, hanggang sa 20, 50 chance na siya, 'di ba? Meaning nun, hindi talaga niya gustong magbago. And yun yung nakakasad. Kasi nga, tayo, break natin yung sarili nating standards para bigyan siya ulit ng second chance, another chance, hanggang sa nakaisang daang chance na siya. Pero wala, hindi pa rin nagbabago. So yun yung hindi maganda. Kailangan magkaroon na tayo ng, ano nga ba? Yung maayos na standards sa relationship na kapag ginawa mo to, break na tayo. 'Di ba? Ay ginawa pa rin. I-break na. 'Di ba? Huwag nang magbigay pa ng chance, huwag nang patawarin kasi nga, fine, sige patawarin mo. Pero bigyan siya ulit ng chance, papasukin siya ulit sa life mo para baka ulitin ulit. Baka ulitin lang din. Hindi ka ba natututo? Right? Kailangan meron din yun Nag-i-improve tayo. Ideally, nagiging mas matalino tayo sa relationship. Hindi po pwede yun bang dahil sa mahal natin, dahil sa ayaw nating masira yung relationship, papatawarin na lang hanggang sa, ayan na nga, hindi naman na nagbabago yung isang tao, which is, wag na, kalokohan. So, sa akin, sabi ko nga kanina, depende yan sa kasalanan. May mga dapat bigyan. Let's say, yung taong to, nagbabago naman siya. Somewhat na inaayos niya yung ugali niya, yung sarili niya. Then guess what? Maybe, just maybe, deserve nila ng panibagong tsansa. Pero pag inulit-ulit, talagang namimihasa na, 'di ba? Hindi po pwede. Hindi po pwedeng yung relationship, ikaw na lang tong si psychiatrist. Ikaw yung ginawang learning ground. 'Di ba? Na kahit anong gawin ng tao, okay pa rin sa'yo. 'Di ba? Hanggang sa in the end, hindi rin nag-work. Right? Tapos, nakahanap na kayo ng panibagong relationship, dun siya nagpakatino. Alam mo yun? Ikaw tong ginawa niyang playing field. Basically, na natuto siya sa'yo, tapos hindi naman niya in-apply sa sarili niya, 'di ba? Habang kayo pa together, pero nung nag-break na kayo, dun siya nagpakatino sa bago niya. Napaka-unfair, right? So, ewan, may mga ganong klase ng tao. Iba yung pagbibigay ng second chance, iba yung pagpapatawad. Patawarin mo siya, yes. Pero kung hindi niya kayang magbago, wag mong bigyan ng second chance. Right? Magkaiba yun. Ayun na naman, 6'7". Napaka-weird ng mga kabataan ngayon. Anong meaning neto? 6'7"? Like, ewan, men.
Ayun, napakaganda ng usapan about sa pagpapatawad and second chance. Yes. Pero I guess madami pa ring marurupok na tao na ano man yung gawin ng kapartner nila, ayaw nilang masira, ayaw nilang mag-break sila. Sige na nga, tapusin na lang natin until next time and papatawarin mo siya, nasa sayo. Basta wag kang maging marupok kasi nga hindi maganda. Right? So ayun, see you. Ka-off na ba to?